makakausap po natin ngayon si Transportation Secretary Vince Dizon. Sir, magandang gabi po sa inyo. Siyempre, Secretary pa rin ang tawag ko po sa inyo, hindi ho ba? Magandang gabi po, Pinky. Kahit Vince lang po, okay lang po. Hindi po, siyempre alam naman natin na hiningi na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang courtesy resignation ng lahat ng kanyang mga miyembro sa gabinete at isa nga kayo doon sa unang nag-submit ng inyong courtesy resignation. First of all, Secretary, paano niyo po nalaman ito? Did you get wind of the information prior to today? Hindi po. Actually po, nalaman ko din po kasabay ng mga kababayan natin, kasabay nating lahat sa media. Pero nakatanggap din po kami ng official na memorandum galing sa ating mahal na Executive Secretary informing us of the directive po na magsumite ng courtesy resignation. So, yun po ang ginawa natin at naiintindihan po natin ang direktiba ng Pangulo dahil nakita nga po natin siya nung siya in-interview nung Lunes at sinabi niya na kailangan talagang siguraduhin natin na lahat ng kawani ng gobyerno nagtatrabaho po para sa tao at itabi na po ang iba pang mga bagay tulad ng politika at iba po pong bagay. So, sinusuportahan po natin itong napakalakas na mensahe ng ating Pangulo sa lahat ng kawani ng gobyerno na focus na muna tayo sa tao. Kaya tayo nagsumiti po kagad nung ating courtesy resignation following the orders of the President. Personally, nagulat ho ba kayo kasi nakatakda ang inyong confirmation hearing sa June 3? Opo, syempre naman po, nakakagulat. Pero alam niyo po, sa gobyerno, gano'n naman po talaga. No? Hindi po natin talaga alam kung ano ang mga mangyayari. Pero kailangan po tayong sumunod no, sa utos ng ating Pangulo. Pero habang wala pa pong desisyon ng ating Pangulo, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin. Hindi naman po hihinto yun. Any word doon sa supposed confirmation hearing nyo sa June 3? Matutuloy ho kaya yon? Opo, ang pagkakalam ko po ay matutuloy. Pero 2 weeks pa naman po yon from now. So, hindi po natin alam ang mangyayari sa mga susunod na araw o susunod na linggo. Pero tuloy-tuloy lang po, sabi nga po ng Pangulo, dapat po tuloy-tuloy lang ang trabaho at walang tigil kasi kailangan po natin tulungan ng mga kababayan natin araw-araw. Mula nung kayo po ay na-appoint ng Pangulo ay tuloy-tuloy din po ang inyong naging pagtrabaho. Ano po? At yung isa nga po na malaking proyekto, itong sa EDSA, ang tawag nyo nga ho dito ay rebuild. Hindi ba? Opo. And when you say Opo. total rebuild, what does this mean? Hindi na po yung tatapalan na lang na asfalto, Hindi na po. yung EDSA. Hindi na po. Yan po ang direktiba ng Pangulo na once and for all, kailangan ayusin na natin ang EDSA in total. Kaya nga po, hindi siya rehab lang, kundi rebuild. Kasi nga po, kagaya nung sinabi nyo, madalas dyan, patsi-patsi lang yan. No? And nakikita natin ang epekto ng patsi-patsing trabaho nitong mga nakalipas na taon o dekada na nga dito sa EDSA. Baku-bako, sira-sira. Nakita ko lang po first hand nung Tuesday nung ako'y nag-inspection ng busway at tumutuklap na ho yung konkreto dyan sa may PhilAm area, no, sa PhilAm station. And ito po talaga ang ayaw na magpatuloy ng Pangulo. Kailangan once and for all ayusin na natin. Pero at the same time, Pinky, ang utos din ng Pangulo, kailangan maghanap tayo ng mga paraan para naman maibsan ng konti o mapagaan itong napakabigat na epekto ng rebuild ng EDSA sa ating mga motorista. So, yun po ang ginawa natin, kaya medyo na-delay nga po sa tulong ng DPWH at ng MMDA. Nag-iisip po tayo ng mga iba't ibang paraan para kahit papano hindi naman mahirapan ng mga kababayan natin. At ang sabi po nga nila sa EDSA dahil nga hindi pantay-pantay na yung kalsada, major thoroughfare po yan para daw obstacle course. At takaw aksidente. Dahil ang gusto po ng ginagawa ng mga driver ay iiwas na lang doon sa butas, tapos minsan hindi namamalayan, meron palang katabi doon sa kanan o sa kaliwa niya. Okay, but Secretary, let me get an update also doon sa aksidente sa NAIA. Kamusta na po yung mga bollard doon? At may report po yung SUV driver ay nakalabas na po out on bail. Opo, out po on bail, nakapagpiyansa po ata ng 100,000 kung ako'y hindi nagkakamali. Pero yung kaso po ay na-file na. Na-file na po yan ng DOJ.
yung pong mga bollards naman ay pinapalitan na po ng San Miguel Corporation. Pero kailangan pa po akong makakuha ng report both sa San Miguel at sa Manila International Airport Authority kung bakit ganun lang ang bollards. Opo. No? Bakit ang daling nasira, bakit ang daling natanggal. So hinihintay ko po yan at siguro po sa mga susunod na araw, makukuha na natin ang report na yan. At magagaman po natin kung meron bang pananagutan ang mga nagpagawa ng mga bollards na yan. Pero po hindi po tayo titigil dun sa pag-file ng kaso para naman po mabigyan ng hustisya naman yung pamilya ng dalawang namatay po, lalo na yung anak po ni Denmark na 4-year-old. napawian ng buhay. Opo. Opo. But Secretary, to be clear, ano pong taon ba inilagay ang mga bollard? 2019 po ang Okay. So the time of the President Duterte? petsa. Yes. Okay. So, sino hong namamahala nun sa DOTR? Si Secretary Artugade ho ba? Si Secretary Tugadi po, ang GM po ng NIAA ay si GM Ed Monreal. Of at that Monreal, time. opo. Pero yung Yeah. pagpapagawa po kasi noon ay trabaho po nino, responsibilidad nino. Responsibilidad po yan ng NIAA, ng Manila International I see. Airport Authority. So kaya po pinapa-review ko po lahat ng mga papeles nung panahon na yon, nung 2019, at gusto nating malaman kung unang-una, yan ba ay akma sa mga may standards kasi yan, Pinky, no? And chinek nga natin yung sa ibang mga airport at nakita natin yung standard sa ibang airport, lalo na yung sa Clark tsaka sa Mactan, no, for yung international airports natin, ay akma sa standards. Nagbigay po ng report ang Lipad Corporation sa Clark at ang Aboitiz Infrastructure sa Mactan, no. So hinihintay ko po yung report na yan from NIAA, pero nagpagawa din po tayo ng independent evaluation sa San Miguel Corporation. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Transportation Secretary Vince Dizon.